Ay sa online. Tayo po ba pinagpala ng Panginoon? Lahat po ng pinagpala ng Lord, magsabi ng Amen. Amen, Lord. Amen. Tunay nga po na kung tayo naririto ngayon, sumasamba sa Kanya, malakas, ito po'y isang pagpapala na sa ating buhay. Kaya tayo pong lahat, magpasalamat tayo sa Diyos, pagkat sabi nga ng Diyos, ano man ang ating hinihiling sa ating mga buhay, may tamang panahon. May tamang panahon. Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Lagi po tayong tumingin sa mga pangako ng Diyos upang ang ating buhay ay maging ganap at kasiyasiya. Maraming pangako ang Diyos na talagang darating at darating sa buhay natin kung tayo'y magtatapat at susunod sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, Amang nasa langit, tunay na ang aming mga puso, Lord, nag-uumapaw sa kagalakan, Panginoon. Pagkat, Lord, salamat, nakilala ka namin. Salamat, Lord, ginawa mo kaming mga anak mo, Panginoon. Tunay na ang buhay namin, Panginoon, iniaalay namin sa iyo bilang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod. Lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon, Ikaw ang nagbigay. Nag-iisa ka naming Diyos. Lahat ng nangyayari, Panginoon, pawang kalooban mo. Panginoon, tulungan mo pa po kami, Lord, na maintindihan namin, Lord, ng mas malalim ang buhay namin dito sa mundo. Kung bakit kami naririto, Panginoon, at ano ang dapat naming gawin para makasama mo kami sa iyong kaharian, Panginoon. Tunay na ang puso namin, Lord, pinagkaloob na po namin, Lord, nagtitiwala kami sa iyo, sumasamba kami sa iyo, pinananampalataya namin lahat ng natututunan namin mga salita mo, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, itong mga salita mo, Lord, You are changing us from glory to glory, Panginoon. Habang nag-aaral kami, Lord, ng mga sa aming Bible study, sa aming mga prayer meeting, Panginoon, sa pakikinig namin ng mensahe, Panginoon, natututunan ka namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. At nais namin, Lord, ang pagmamahal na ito ay ibalik din namin sa iyo, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, ang lahat ng sinabi mo, mangyayari at magaganap in your time, Panginoon. Nais namin ang puso namin, Lord. Alisin mo po, Lord, ang lahat ng galit, ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng selos, ang lahat ng pagkainggit, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin hindi ito ang dapat dali namin sa aming mga puso. Kundi, Lord, dali namin ang pagmamahal mo, Panginoon, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagtulong, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak upang ang lahat na nagmahal sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawin mo po kaming kasangkapan, Lord, upang ang mga taong mahal namin sa buhay, ang aming mga kapatid sa dugo at sa laman, mga kapatid sa pananampalataya na nanghihina, Panginoon, at nawawalan ng loob, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga dating guro, mga dating nakasama namin, Lord, mula nang kami bata, Lord, pinapanalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Nawa po, Lord, ipagkaloob mo rin sa kanila, Lord, na makilala kanila bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Yung mga nasa maling pananampalataya, Lord, nawa po, Lord, dumating sa kanila ang tamang pananampalataya. Mahal ka namin, Lord, nais namin, Lord, maging katulad mo, Panginoon. Kung ano ang iyong kaisipan, maging kaisipan namin. At nawa po, Lord, pagpalain mo po kaming lahat upang maging channel of blessing kami ng lahat ng mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pag-iingat,
sa lahat ng paggabay, sa lahat ng pagsaway mo sa amin. Tunay na ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin, sasambahin habang kami nabubuhay. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpala pong umaga sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli nandito ako sa harapan nyo na magbibigay ng papulit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga awit. At naway ang Panginoon ay maging kalugod-lugod po sa Kanya ang ating pong handog ng mga awitin na ito. Tayo po ba ay pinagpala na ating Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Gagawin po natin ngayon, pupurihin natin siya, itataas natin siya sa ating kalagitnaan dahil sobra siyang tapat sa kanyang pong mga pangako. Amen? Tayo po ay pumalakpat at sumayaw para sa Panginoon. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heaven, praise Him, all the praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong dakilang pagmamahal. Tunay nga po, O Diyos, hindi ka nagbago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Napakatapat mo sa amin, Panginoon. Wala kaming gagawin ngayon, Panginoon, kundi ikaw ay aming pumpurihin, sambahin, pasalamatan sa iyo pong dakilang pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay patuloy niyo po sinasamahan, ginagabayan. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang aming mga awiting ito at naway ikaw ay maitaas, maluwalhati sa aming kalagit. I will give thanks to Thee, O Lord, among
To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Purihin ka aming Diyos Ama. Napakabuti mo. Salamat po sa iyong pong kabutihan. Mapulis po ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Amen and amen. Salamat sa buhay ng ating choir na nagbibigay ng time upang samahan tayo na manalangin sa Lord sa pamamagitan ng pag-awit. At lagi nating tatandaan, our labor in the Lord will not be in vain. Hanggat may pagkakataon, maglingkod po tayo sa Diyos. At ngayon po, ang mahalagang bahagi din ng ating service, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ihahandog po sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Melvin Bisda. Maaari po ba natin siya ipanalangin? Dakilang Diyos, tunay nga po, Lord, tinataas namin ang buhay ng aming mahal na pastor, Pastor Melvin Bisda, Lord. Ang mga pastor namin, Lord, hindi nagsasawa, hindi napapagod na magturo sa amin upang, Lord, madala niya kami, Lord, nang walang bahid dungis sa iyong harapan, Panginoon. Lord, nawa po, ang mga puso na makikinig, Panginoon, ay ihanda mo po, gawin mo pong matabang lupa, Panginoon, upang aming maintindihan kung ano ang nais mong iparating sa amin sa pamamagitan ng aming mahal na pastor. Ikaw po ang makita namin, Lord, wag po si Pastor Melvin, pagkatunay na ang kanyang sasabihin, Lord, ay magmumula lamang sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa mga pusong makikinig. Alisin mo po ang mapaglakbay na diwa, ang mga hindi makikinig, Panginoon, kundi, Lord, ibigay namin ang paggalang sa salita mo, Panginoon. 100%, Lord, makikinig kami sa salita mo. In Jesus' name we pray, Amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin na naririto ngayon sa ating bahay-sambahan, gayon din sa mga kapatiran natin na nasa online. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. God is good and all the time. Amen. Sa buong linggong nagdaan, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin dito, may mga kanya-kanya tayong mga panalangin at idinudulog sa ating Panginoon. At alam natin na kung tatanungin natin ang bawat isa rito, halos lahat sa atin, or masasabi natin na lahat po sa atin may mga tinugon sa panalangin ng ating Panginoon. Dahil marami sa atin dito, pinapanalangin natin na nasa banig ng karamdaman, pero purihin ng Panginoon, bago dumating ang weekend, ang kagalingan na nagmumula sa Diyos ay kanilang natanggap. Maaaring ilan din sa atin dito, may mga pangangailangan pinansyal. Pero purihin ng Panginoon kasi dumarating ang pagkakataon, hindi natin alam kung paano natin kukunin o saan natin kukunin. Sabi nga nung iba, di ba, saang kamay ng Diyos kukunin yung ganyang halaga. Pero purihin ng Diyos, ang Diyos maraming kaparaanan upang ang pagpapalang pinansyal ay makarating sa atin. Maaaring ang gagamitin ng Panginoon ang ating trabaho, ang ating kapatiran, ang ating pamilya. Pero sa kabuuan, talagang ang Diyos ay napakabuti. Lalo-lalo na sa mga taong umiibig sa Kanya. Yung mga taong meron ng Kristo sa puso. Kasi nga po, di ba po, parang naiiba, binabago ng Diyos
ang ating puso at isipan, na nagbabago ang ating perspective sa buhay, na mas nagiging importante sa atin yung mga bagay na eternal kesa sa mga bagay na naririto sa lupa. Maaring hindi natin, wala pa sa atin yung mga inaasam-asam natin, okay lang kung hindi natin makamtan yan, dahil alam naman natin, darating ang pagkakataon, pag tayo ay tinawag na ng Diyos, tayo ay makakapiling na natin siya, at doon yung buhay na dapat na inaasam-asam ng bawat isa sa atin. Hindi natin namamalayan, unti-unting nawawala yung inggit natin sa kapwa natin. Hindi natin namamalayan, unti-unting nawawala din yung paghangad natin sa mga mararangyang buhay. Nasasabi natin na, thank you Lord, kasi may pagkain pa rin sa pagkainan. Thank you Lord, pagka may nagkasakit, may nabubunot. Thank you Lord, kasi pagka may pangangailangan, dumarating at dumarating ang katugunan ng Diyos. Kaya nga tama lamang po na ang ating Panginoong Hesus ay siya ang ating kasapatan. Na kumbaga, meron man tayong natanggap o wala man tayong natanggap, salamat sa Diyos. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon, kasapatan kay Kristo, sabi po sa Filipos 3:11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Pag tinignan ho natin yung sa buong linggong nagdaan, masyado mainit yung social media, lalo-lalo na sa mga kapatiran natin na nagsasabi lang naman talaga ng katotohanan. Pag wala ho kasi tayo talaga sa katotohanan, mahirap po talaga tanggapin ang katotohanan. Susugat at susugat sa iyan. At ang masaklap dito, naghahanap pa tayo ng mga excuses. At maging sa atin din, na mga kumikilala sa ating Diyos, kumikilala kay Kristo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, tama lamang na talagang makita sa atin ang pagbabago. Kasi nga, dahil kaisa na tayo kay Kristo, dapat nandun din ang pagbabago ng ating buhay. Hindi man yan instant, unti-unti nararanasan natin, or nakikita natin, or masasabi natin sa ating sarili, lalo-lalo na sa mga taong nakapaligid sa atin, dahil sila ang sumasalamin ng buhay din natin. Sila ang makakapagsabi na, oo nga, simula nung nakakilala siya kay Lord, unti-unti na siya nagbabago. Kung dati, keyboard warrior kayo sa social media, ngayon kahit gigil na yung daliri mo, andoon ang pagpigil ng banal na espiritu na makipag-comment din. Nung araw, magsalita ka, kung sino lang ang nakarinig, sila lang ang nakakaalam ng sinabi mo. Ngayon po kasi magsalita ka sa social media, milyon na kagad ang pwedeng makakita. At hindi mo na mababawi yun. Kahit nga i-delete mo yun kasi pag na-screenshot na yun, or mamamarkahan ka na, ano yan feeling ano yan, holy yan, siya lang ang maliligtas. Pero kung titignan mo natin, yun naman talaga ang katotohanan. Kung sino ang kumikilala kay Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas at Panginoon, sure yun. Maliligtas siya. Siya lang ang, kumbaga siya ay makakapunta sa langit. Kung totoo ang pagkakilala niya kay Kristo. Minsan kasi parang nagiging ano na lang natin yan, passes na lang, masabi natin born again. Pero nagkakaalaman pagdating sa bahay, hindi pala born again. Born again lang pag nasa simbahan. Kaya nga 'di ba sabi nga po nung isang pastor na akin napakinggan, sa mga may kasambahay dito, ang tanongin nyo, yung kasambahay, kamusta ba yung amo mo? Baka yung kasambahay ang magsabi na, wala akong pagbabago, lalo pa nga akong naging masungit Pero sa ibang tao, di ba, minsan naririnig natin yan. Lalo na sa mga pamilya natin na hindi pa natin naisasama or nadadala sa gawain, minsan nasasabi, born again, wala namang pagbabago. Minsan, ano po yun? Yun yung mga bagay na makakapag-isip sa atin or makakapagbigay ng katotohanan na, totoo na ba talaga?
totoo ba talaga na kakilala ko na ang aking Panginoong Hesus at tagapagligtas? Patuloy pa rin ba akong lalakad doon sa mga dati kong gawi? Panahon na naman ng pagpapail ng ITR. Panahon na naman ng pagpapail ng pagkuha ng sedula. 10 pesos sa sedula pa rin ba ang kukunin ko? Hindi, dito ko ilalagay para at least konti lang ang pagbayad ng buwis. Dapat ganito. Kasi yung empleyado ko, medyo malaki yung contribution ng employer So, ito lang muna. I-delay ko muna yung pagbabayad. Total naman pwede. Doon pa rin ba tayo lalakad? Or tatawid na tayo doon sa katotohanan na dapat lumakad tayo ng tama? Hindi nga po tayo dapat nagkakaroon ng alalahanin dahil alam natin na ang ating Panginoong Hesus ay ang ating kasapatan. Bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay inyong tinipon sa lugar na ito ng may kalakasan at maayos sa pangatawang kalusugan. Salamat, Panginoon, dinako nyo kami na maayos at ligtas na nakarating sa aming bayang sambahan upang makasama ang mga kapatiran, makapag-awitan kanina, Panginoon, na makalangit na awitin na ang tanging hangarin lang namin, Panginoon, kayo ay mapapurihan, mapasalamatan at higit sa lahat, masamba sa Espiritu at katotohanan. At sa mga oras na ito, sa mga salita mo na aming babasahin, ang mensahe mo, Panginoon, na matatagpuan po namin sa aklat po ng Hebreyo, panalangin po namin, Lord, na bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan ng bawat makakabasa at makakapakinig ng salita mo, na maunawaan po ito ng bawat isa ng naayon sa iyong kalooban, sa iyong katuruan. Dalangin din po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maging ang inyong lingkod na maghahayag ng iyong mensahe. Patuloy, Lord, na maipahayag po ito ng may katapangan, Panginoon, at ng may pag-ibig. At higit sa lahat, Panginoon, maunawaan ng bawat isa ang nilalaman nito. Maging ang inyong lingkod, malakaran po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. At ikaw ang makita na naghahari sa aming puso at isipan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng, pakibalik lang dun sa umpisa. Sa aklat po ng Hebreyo 8 hanggang 13. Sabi po dito, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa sa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan ng higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. 7. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Verse 8. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang inilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang mga isip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Isa sa mas mabuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay ang mas mabuting paglilingkod. Sa talatang ito, ang paglilingkod ay tumutukoy sa pampublikong pagsisilbi sa Diyos at sa mga tao na ginawa
ng mga pari. Kaya nga po sa umagang ito, ang ating tema ay si Jesus, ang mas mabuting paglilingkod. Dahil ang ating Panginoong Jesus, siya ang perpektong ehemplo kung paano tayo patuloy na makakapaglingkod sa Diyos at patuloy nating maunawaan na ang kasapatan kay Kristo lamang natin matatagpuan. Sa lumang tipan, ang mga pari ay naghahandog ng mga sakripisyo at may mga alay sa Diyos bilang pagsamba at upang maging posible ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sila rin ang may tungkuling turuan ng mga Israelita tungkol sa panuntunan o salita ng Diyos. Ngunit, pag nagbigay ang paglilingkod na ito ng daan tungo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi nito ganap na nilinis ang mga tao. At hindi rin ito nagdulot ng ganap na pagbabago sa kanilang buhay. Masigit ang paglilingkod ng Panginoong Hesus kaysa sa mga pari dahil ito ay nakabatay sa mas mabuting pangako. Sa araw na ito, ipapakita sa atin ang mga mas mabubuting pangako na natupad sa pamagitan ng mas mabuting paglilingkod ng ating Panginoong Hesus sa ilalim ng bagong tipan. Una, nilalagay ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso at isipan. Kung titingnan natin, di ba po sa unang tipan, inilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa bato. O rin sabi nga, sa tablet. Pero sa bagong tipan, nilagay ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso at isipan. Sabi nga po sa verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Ang mga utos at panuntunan ng Diyos ay isinulat noon sa mga kasulatan at binabasa ng malakas upang malaman at maalala ng mga tao. Imagine niyo po nung panahon po nila Moses, wala pong mga microphone, megaphone, wala hong mga speakers. At isinulat pa nga sa bato, di ba? Parang kung titingnan ho natin, na mas mahirap yung kapanahunan nila kung paano maipapahayag ang utos ng Diyos. Tayo po talagang ang technology, padali nga po na padali ang ginagamit ng Diyos ang technology upang mas madali nating maabot yung mga hindi pa naabot ng salita ng Diyos. Could you imagine nyo po, no? Yung ating mga gawain na nasa online, katulad po ng ating Sunday service ngayon, buong mundo ho nararating yan. As long as you have an internet connection at alam mo yung Facebook page ng ating church. Kaya nga importante na nire-share din ho natin yan sa mga mahal ho natin sa buhay o sa mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, or mismo sa Facebook wall ho natin kung tayo po ay meron. Para mas marami ang marating. Minsan, mas madali nga ho mag-share ng mga comedy, ng mga kalokohan, yung mga prank, no? Pero pag tinignan mo yung wall mo, meron ba ako na-share dito na sa ikaluluwalhati ng Diyos? O yung lagi lang natin sinasabi na, hindi, ano lang, pampagood vibes lang. Tayo bilang anak ng Diyos, kasama ho yan. Hindi lang ho dahil worker kayo sa church. Kahit po tayo ay regular attendee na naghahangad na matuto at makapakinig ng salita ng Diyos, meron din ho tayong obligasyon or tungkulin bilang mga anak ng Diyos na ma-share ang salita ng Diyos, hindi lamang ho sa ating pananalita. Siyempre, mas maganda ho na makita din po sa ating mga gawa. Ang paglilingkod ni Jesus ay nagbubunga ng mga bagong kagustuhan sa atin na mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. At ang pag-ibig na ito ay natutupad sa utos ng Diyos. Kaya kung titignan ho natin sa aklat po ng Roma 13:8 hanggang 10, ang sabi dito, huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangulunya,
huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang maangkin ang pag-aari ng iba. At alingmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ano po yung isang utos na yan? Sabi diyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tayo dito, di ba? Pag may mga panuntunan, lagi natin sinasabi, nasusulat ba yan? Saan nakalagay? Wala namang karatula dito na bawal dito. Di ba ganun ho tayo eh. Yung tipong magpapark ka sa harapan ng kapitbahay mo na alam mo naman driveway yun. Tapos pag nasita ka at naabala ka kasi kailangan mong alisin yung sasakyan mo doon, ikaw pa ang galit at sasabihin mo, wala namang nakalagay na no parking dyan. Baligtarin natin ang sitwasyon. Ikaw yung lalabas. Gusto mo ba rin nangaabala ka? Kasi kakatukin mo yung kapitbahay mo upang sabihin sa kanya na, yung kotse mo nakaharang eh. Di ba? Napakalinaw po dito. Ang sabi dito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Hindi lahat po ng bagay kailangang nakikita at nasusulat o nasabi sa atin. Yun yung itinuturo sa atin ng Diyos na maunawa natin ano yung conviction na meron tayo. Sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, mararamdaman at mararamdaman nyo yan. Tama ba yung gagawin ko? Teka, di ba, parang yun yung isang pagbabago na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung dati, bigla-bigla ka kagad nagdidesisyon, lalo na pag mainit ang ulo mo, ngayon, bago mo bitawan. Ako po, ganun din po eh. Sa Facebook, minsan na-type ko na. Kaya lang, bago ko pindutin yung send, naisip ko, makakabuti ba to? Makakabuti ba to sa kaluwalhatian ng Diyos? Makakapagbigay ba to ng glory kay Lord pagka nagkomento ko doon? O ipanalangin ko na lang? Or, minsan nga, may mga ano pa tayo, hindi nga ako magko-comment, pero doon sa nambabatikos, naglalagay ka naman ng emoji. Yung nasa isip mo, eksakto may nag-comment na doon, at yun din sana itatype mo, nilalike mo naman. Di ganun din yun, para ka lang nagkaroon ng spokesperson. So better na lang na talagang wag na tayong makiayon dun. Ipanalangin na lang ho natin sila. Sabi nga, di ba, hanggat maaari, tikom na lang ho natin bibig natin. Yung problema, social media yun. Ano lang ho gawin natin? Yung mga daliri ho natin, bulsa na lang ho natin. Para hindi na ho tayo makapag-comment. Lalo na pag nakikita nyo yung newsfeed nyo, punong-puno na ng mga hatred. Pasensya po, ako po kasi talagang ginagawa ko na lang po pagka talagang wala na. Ibig sabihin, pag-pray ko na lang, tapos click unfollow. Kasi minsan yung pa yung gagamitin ng dyablo para maudyukan lalo tayo eh. Di ba po? Magiging tukso pa yan. Lagi ngang pinapaalala sa atin ni Pastor eh. Hindi pwede tayong kumanta na, o tukso, layuan mo ako. Di tayo na lumayo. Di ba? Yung ex mo, nakita mo doon, may asawa ka na. Di, unfollow mo. Huwag na yung makikilike ka pa. Hindi mo malaman, baka yung pag-like mo, kahit na maganda ang hangarin mo doon sa pag-like, sa kanya, iba dating nun. Paano na? Doon na makakapasok ang dyablo, uy, nilike. Siya naman, nag-like din, tipong, kamusta? So, ikaw naman, uy, nangamusta. May asawa ka na eh. So, hindi na dapat. Di ba po? Alam mo na, yung pupuntahan mo doon, yung mga dating bisyo mo, marami ka paraanan para makaiwas ka. Maraming mga totoong dahilan na pwede mong maidahilan kung ba't hindi ka makakapunta. Hindi mo kailangan magsinungaling kasi gagawa ang Diyos. Pupunta ka doon, alam mo nagiinuman doon, tapos bigla mong ipipreach doon, alam nyo, mapupunta kayo sa impyerno. Kailangan tanggapin nyo si Jesus. Minsan, maging sensitive din tayo sa udyok ng banal na Espiritu. Kasi hindi naman tayo ipapahamak ng banal na Espiritu eh. Ilalagay niya tayo sa tama, yung pagkakataon na ma-share natin ang salita ng Diyos. Sabi nga din po sa Galatia 5:14, sapagkat ang buong kautusan
ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nung nakaraang couples night po, nagkainan ho ang mga couples dito. Grabe, ang dami yung pagkain. Ang sarap po ng pagkain. Kakain ka ng dinugan. Sabihin sa'yo, bawal yan. Nasa ano yan, kautusan, hindi ka dapat kumakain yan. Sabi dyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag kumain ka ho ng sangkaterbang dinugan, uric abutin mo dyan. Gout ang aabutin mo dyan. Pag-ibig ba yon sa pangangatawan mo? Alam mo nga pag kumain ka ng sobra, may idudulot na hindi mabuti sa'yo. Pag uminom ka ng sobra na matatamis, may idudulot din sa'yo yun. Kaya alam, minsan, ginajustify pa natin. Alam na nga nating makasasama sa pangangatawan natin, i-justify pa natin. Ano yung sabihin natin? Cheat day ko naman ngayon. Wala namang problema kung isang tasa lang naman yung kakainin mo. Pero kung yung buong kaldero ang laman nun at kakainin mo, alam natin ang mangyayari sa atin. Sabi nga po sa unang Juan 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Dito ay pinapakita kung paano nabuo ang ating pag-ibig na ito para sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga ho tayo naririto ngayon Kasi out of gratitude, Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya ho tayo naririto dahil iniibig natin ang Diyos. Kaya ho tayo naririto kasi iniibig din ho natin yung kapwa. Kaya nga ho tayo umaattend sa mga fellowship kasi isang pagpapakita din yan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sabi nga sa verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Sa tao ganyan. May mga tao na bago niya lang ibigay ang kanyang pag-ibig, kailangan tumanggap muna siya ng pag-ibig. Or minsan, dinidemand niya yan para lang maisuklian niya rin kung ano yung ibinigay. Pero ang Diyos hindi. Diyos ang unang umibig sa atin. Napaka makasalanan nga po natin Pero ibinigay niya pa rin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Kasi di ba po, napakadami ng propeta, napakadami ng pari na ginamit ng Diyos, pero kulang. Kahit na ilang beses nang pinahayag ang salita ng Diyos, nasusulat, binabasa ng malakas sa kanila, patuloy pa rin nagkakasala ang tao. Pangalawa, ginagawa tayo ng Diyos na bayan niya. Sabi po sa verse 10, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isang sabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sa lumang tipan, ilan lamang ang piniling makalapit sa presensya ng Diyos. Ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, at may daan sa tabernakulo upang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit tanging ang mga pari lang ang maaring pumasok sa sanktuaryo kung saan higit na nararanasan ang kanyang presensya. Sa panahon ho natin ngayon, nangyayari pa ba to? Opo, nangyayari pa rin yan sa mga hindi kumikilala kay Kristo. Bakit? Kasi kung kani-kanino pa dumadaan upang manalangin sa Diyos, sangkaterbang mga Diyos-Diyosan ang nilalapitan, lalapit sa nanay, ipanalangin mo po kami. Binigyan na nga ho tayo ng pribileyo ng ating Panginoon Binigyan na nga tayo ng kalayaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng muling ugnayan sa Kanya. Siguro kung tayo ho si Jesus, lagay niyo ho yung
katawan ninyo sa Panginoong Hesus, ginawa mo na ang lahat, nagpapako ka, pero yung mga taong ililigtas mo, or yung mga taong iniligtas mo, gumagawa pa sila ng sarili nilang pamamaraan para lang ma-justify na ligtas na sila. Yan, katulad niyan, paparating na humahal na araw, marami na ako nakikita. May kakilala nga po ako, nagpapatubo na ho ng balbas eh. Bakit? Kasi siya daw kasi yung gaganap na Kristo. Dahil panata niya daw yun upang malinis ang kanyang kasalanan sa buong taong nagdaan. Sabi ko, parang hirap nun ah. Isa lang ang Kristong ipapako, di ba? So paano yun? Kunyari, ang pinotray ko, Judas, di parang lalong dumaming kasalanan ko. O kaya, ang ipopotray ko doon, yung Hudyo, na siyang nagpahirap kay Kristo nung siya'y nandito sa lupa, lalong nadagdagan ang kasalanan ko. Ngunit tanging ang mga pari lang ang maaaring pumasok sa sanktuaryo kung saan higit na nararanasan ang kanyang presensya. Tayo po, diretso, pwede ho tayong makapanalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na natin kailangan dumaan pa sa pare. Hindi na natin kailangan pa na lumapit kung kani-kanino para lang makapanalangin. Kaya nga tuloy minsan, hindi rin maiwasan ng mga kapatiran natin sa pananampalataya. Siguro dahil hindi rin ganun kalalim ang kanilang pananampalataya or yung pagpipigil sa sarili, napipiniloso po pa nila yung mga kababayan natin o yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nananampalataya kay Kristo. Kaya di ba sabi nila, even minsan nakakalungkot kasi mismo kasama natin sa pananampalataya, dinidebate pa tayo. Na parang kailangan magpabautismo ka. Kasi pag hindi ka nabautismuhan, walang kabuuan ng iyong kaligtasan. Dito, ilang paulit-ulit na hong itinuturo sa atin ni Pastor yun na ang pagbabautismo ay pagsunod. Hindi iyon ang kaligtasan. Ang importante, yung pagtanggap mo kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga inuukit sa ating puso, di ba po, ang kanyang mga kautusan at ginagawa tayo ng Diyos na bayan niya. Nakakalungkot man, ngunit dahil nilabag ng mga Israelita ang kasunduan nila sa Diyos, sinabi ng Diyos sa kanila ay hindi na niya bayan. Sabi po sa unang tipan sa aklat po ng Hosea 1:9, at sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Ngunit nangako siya na darating ang panahon na muli siyang tatawaging kanyang bayan. Kung bababaho tayo sa 2:23, sinabi dito, sa panahon ding iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahabagan ko si Lo-ruhama at sasabihin ko kay Lo-ami, ikaw ang aking bayan. At tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Ang magandang balita ay sa ilalim ng bagong tipan, ang lahat na nagtitiwala kay Kristo ay nagiging bahagi ng bayan ng Diyos, na may direktang daan patungo sa Kanya at maaring magkaroon ng malalim na tunay na pagkakakilala sa Kanya. Kung titignan ho natin o kung tatanungin ho natin ang ating sarili, sa ating karanasan, ano nga ba ang biyayang natanggap natin bilang bahagi ng komunidad ng Diyos? Ay napakarami ho. Di ba po? Pagka tinignan lang ho natin, may mga pagkakataon, maging ang inyong lingkod, ang aming pamilya, pagka may problema talaga, bukod sa nanalangin kagad kami, parang humingi kami ng wisdom kay Lord. Lord, sino po ang pwede naming malapitan sa simbahan? Kahit sa anumang aspeto. Lord, sino kaya ang pwede kong mapagtanungan kung tama ba ang aking magiging desisyon? Bukod sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, kasi iyan yung way para mangusap sa atin ng Diyos. Pero minsan magugulat ka, may papasok sa isipan mo, tapos biglang magte-text sa'yo, kakamustahin ka. Kahapon lamang, tinawagan po ako nung dati kong boss, Christian din po iyon. Parang isa rin yung tumatayo kong
parang ate sa pananampalataya. Akala ko kaya niya ako tinawagan kasi part siya ng training department eh. Doon sa trabaho ko, yung mga franchisee na aking hawak-hawak, medyo may problema pagdating sa pag-handle ng training. Kaya sabi ko, kuyari mo, kung mapapagalitan ako nito Yung pala yung pangangamusta niya, inudyukan siya ng banal na espiritu, umaga pa lang. Kaya sabi niya, ang confirmation nito pagka nag-reply si Megs. At nag-reply siya, ibig sabihin nito talagang, kumbaga, inudyok ng banal na espiritu. Purihin ang Panginoon, inamusta niya ako, siyempre ako din naman, nangamusta din, kasi bira ho kami magkita noon At yun na, pinag-pray niya ako, salamat sa Diyos, pinag-pray niya yung pamilya namin, lalo na po yung aming ate. Siyempre po, kung sa amin ni Brother Andrew, pag nalungkot ako, madali ho akong pumunta kay Brother Andrew Then si Brother Andrew, ganun din ho Pero yung ate ho kasi namin, mag-isa lang ho siya dun sa Amerika Parang mas mahirap po para sa kanya, sa nararamdaman ko po. Bago ho kasi siya pumasok sa trabaho, nasa parking pa lang siya, ang routine niyan, everyday, tatawag kay Mima. Ngayon, wala na siya matatawagan Kaya sabi niya, mas mahirap yung kanyang kalagayan. Kaya ganun din ang aming panalangin. Ako, personal na panalangin ko na talagang ang Diyos ang kanya maging kaaliwan at kapayapaan sa Amerika. And alam naman ho natin na lahat naman ho tayo dito, lalo na sa mga anak, di ba po? Normal ho talaga yan at majority sa atin, sa mga anak, talaga naman magulang ang nauuna, di ba po? At dumarating yung pagtawag. Kaya nga sa magulang na mawawalan ng anak, talagang mas masakit po iyon, di ba? Sabi nga, natatandaan ko noon, si Dolphy, sabi niya, nung namatay yung anak niya, di ba? Sabi niya, ang hirap pala. Kasi dapat yung anak ang naglilibing sa magulang. Pero pagka yung magulang ang naglilibing sa anak, parang napakahirap daw. Kaya patuloy po kami na nananalangin at patuloy din po na isama niyo po kami sa panalangin. Kaya salamat din po kay Pastor Archie, sa mga kapatiran, sa prayer circle, na patuloy po na isinasama po kami sa panalangin. Diyos na po ang bahalang magbalik po niyan sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Pangatlo, magpapakita sa atin ng Diyos ng awa at kakalimutan ang ating mga kasalanan. Magpapakita sa atin ng Diyos ng awa at kakalimutan ang ating mga kasalanan. Sabi po sa 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kakalimutan o kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Sa lumang tipan, ang taunang mga handog ay para lamang sa isang taon ng pagtatakip o pagtatanggal ng kasalanan ng mga tao sa harap ng Diyos upang makapiling nila siya. Pero po sa bagong tipan, ang habag ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa atin mula sa parusa at bunga ng ating mga kasalanan. Ang handog ng ating Panginoong Hesus ay naging pantubos sa lahat ng ating kasalanan at nagtatanggal ng ating pagkakasala at kahihiyan. Kapag sinabi ng Biblia na hindi na inaalala ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi po ito excuse hindi po ito ibig sabihin na nakalimot na siya o hindi na niya alam ang lahat ng bagay. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin nito, hindi na niya tayo huhusgahan ayon sa ating mga kasalanan, kundi ang ating Panginoon, pinili niya na makita si Jesus sa atin. Kasi kung wala si Jesus, direkta, kita niya ang laman ng ating puso, kita niya ang ating isipan, wala hong makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos dahil ang lahat po sa atin ay nagkasala. Ako, nagkasala. Kayo, nagkakasala. At patuloy tayong nagkakasala. Kaya nga laging paalala sa atin, di ba, ni Pastor Archie, iba ho naman kasi yung talagang pinag-isipan mo yung pagkakasala na talagang sasadyain mong gawin. Pero dahil nakakilala ka na kay Kristo, yes, nagkakasala pa rin tayo, kasi hanggat nasa katawang lupa tayo, magkakasala at magkakasala tayo. Nagkakasala tayo minsan sa pagkabigla,
Lalo na kung taga Marikina ka. Di ba po, pag nagugulat, napapamura. Ngayon, pipilitin mong hindi magmura. Pag nagulat ka, praise the Lord naman ang sasabihin mo. Pero ang tanong, yung bang praise the Lord na yun, talaga bang praise the Lord yun? Or baka naman kaya mo lang pinipilit na palitan yung mura ng praise the Lord para masabi kasing, kasi born again na yan. Sisiguraduhin ko sa inyo, darating pa rin ang pagkakataon dahil sa sariling kakayanan, bibigay at bibigay ka pa rin, mapapamura ka pa rin. Bakit? Kasi hindi Diyos ang nagbabago sa iyo. Nakaangkla ka pa rin sa kakayahan mo na mabago ang iyong sarili. Ang kanyang awa ang nagpapahintulot sa atin na mabuhay ayon sa ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo nakakulong sa mga tanikala ng ating nakaraan. Yung ating pangit na nakaraan, hindi na dapat natin yan binabalik-balikan. Minsan nakakalungkot po, no? Nakapakinig po ako ng isang life testimony. Sa 45 minutes ng kanyang pagtetestimony, 40 minutes doon, highlight yung kasamaan. Tapos 5 minutes lang yung kabutihan ng Diyos. Maganda naman na maipahayag yun. Pero ang tanong, parang mas na-highlight yung kasamaan eh. So kung ako na hindi malalim or hindi pa kumikilala sa Diyos, okay lang pala muna magpatuloy. Siya nga mas matindi yung ginawang kasalanan eh. Ako ito lang naman ginagawa ko. Tsaka na muna ako makikinig. Tsaka na muna ako aayon sa iyo. Pero dahil kung talagang may conviction ka at totoo ang pagkakakilala mo sa Diyos, mababanggit mo yung dating nakaraan mo para maipakita na ang kabutihan at awa ng Diyos sa kabila ng karumihan natin, kaya tayong gawing malinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. So, recap po tayo. Sabi po dito, Jesus ang mas mabuting paglilingkod at pinakita sa atin at tinuro sa atin na tayo ay nilalagay ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa ating puso at isipan, na tayo ay binigyan niya na ng bagong puso. Yung batas ng Diyos inilalagay sa puso natin at isipan upang ito ay ating maging patnubay at gabay sa paglakad natin kay Kristo. Tunay na pagsunod na nanggagaling sa loob. Hindi lang dahil may nakalista kaya ka susunod. Regardless kung may nakapaskil dyan na bawal tumawid o wala, alam mong bawal tumawid doon, tatawid ka sa tamang tawiran. Pangalawa, ginawa tayo ng Diyos na bayan niya. Nagkaroon tayo ng bagong relasyon sa Diyos. Nagkaroon tayo ng personal na access sa Diyos. Hindi na nating pang kailangan mag-appointment, magpalista pa sa kanyang sekretary na, Lord, mamayang hapon mananalangin ako. Hindi na. Kahit saan tayo magpunta. Sabi nga, Emmanuel, God is with us. Pwede tayo makipag-usap sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Pangatlo, magpapakita sa atin ng Diyos na ng awa at kakalimutan na ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi pagkaharap natin ng Diyos, si Kristo na ang kanyang nakikita. At tayo naman na tumanggap kay Kristo, unti-unti tayong magbabago. Dahil bago na tayong nilalang, dahil kaisa na tayo kay Kristo. Magkakaroon tayo ng bagong simula. Sabi nga, reset tayo. Bagong simula, kapatawarang ganap na ating natanggap sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na inaalala ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil si Kristo na ang nakikita sa atin. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mensahe niyo po sa amin, sa aklat po ng Hebreo 8, na pinapakita niyo po dito na ang aming Panginoon ang isang pinakapunong pari, na siya lamang Panginoon ang naging daan upang muli kaming magkaroon ng ugnayan sa inyo, at higit sa lahat, siya po ang pinakamagandang ehemplo upang makapamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban at katuruan.
Pinakita mo dito, Panginoon, na sa aming paglilingkod, patuloy na malakaran namin ang mga aral mo. Patuloy, Lord, na ang aming Panginoong Jesus, na nasa aming mga puso't isipan, na siya ang aming maging kasapatan. Sa anumang bagay, Panginoon, sa anumang aming mga ginagawa, iniisip, sa aming mga gagawin, mga sasambitin ng aming mga labi, Panginoon, patuloy na mapaalalahanan kami na kami ay merong tungkulin na makapaglingkod sa inyo ng taos-puso. Makapagsilbi kami sa inyo, Panginoon, at maipahayag namin ang salita mo, at higit sa lahat, makita ito sa aming buhay na ang naghahari sa amin ay ang aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Marami. Hello? Wala. Ayan. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga itinuro mo sa amin sa araw na to sa pamamagitan ng aming mahal na pastor. Lagay po natin sa ating isip at ating puso ang mga napapag-aralan natin upang pagkailangan natin, madali po natin ma-share sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Tandaan po natin ang sinabi ng Lord sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unahin natin po lagi ang Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayo mag-aalala sa ating mga kakainin, sa ating mga idadamit, pagkat lahat po yan ay pinagkalob na sa atin ng Lord. Pagtitiwala lang po ang kailangan ng ating Diyos at ang pagsunod upang tayong lahat ay pagpalain niya. Sabi nga, kung tayo ay luluhod at sa Kanya ay sasamba at ang bayang ito ay pagpapalain niya, uulan ng pagpapala. Ihanda po natin ang ating mga puso sa mga pagpapalang darating sa buhay natin. Tayo po lahat ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat, Lord. Tunay na kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa pangako mo, Lord, na gagawin mo lahat kaming channel of blessing mo, Panginoon. Ano man ang aming pagkukulang, Lord, patawarin mo kami, pagkat, Lord, minsan kulang kami sa pagtitiwala. Kaya, Lord, dagdagan mo po kami ng pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon. Linisin mo kaming lahat, Lord, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Ama. At mula ngayon hanggang sa wakas na panahon, ikaw lamang ang aming sasambahin at paglilingkuran. In Jesus' name we pray. Amen. God is able to make all grace abound to you. God is able to make all grace abound to you. And nothing, and in no time, so that nothing, then in all that you
Maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala mo. Tandaan po natin, ang pagpapala ng Diyos, hindi lamang pinansyal. Mas marami siyang pagpapalang espiritual. At ang ginagawa niya sa atin na tayo binibigyan ng kalusugan, amen talaga po yon. Kaya ngayon po, ay dumako naman tayo sa pagbati ng ating mga kapatiran. February 22, happy birthday, Sister Angel Bautista. February 25, Sister Micah Bautista. February 26, Brother Dexter and Micah Bautista. Ano yon? Wedding anniversary yon, di ba? Happy wedding anniversary. Nasaan po ang mga Bautista? Nanay Soli. Representative. Pag-pray na lang natin. Tayo na lang kayo dyan. Huwag na kayo lumapit. Pag-pray po natin ang ating mga kapatiran na may mga birthday at anniversary. Napakalaking bagay po ang panalangin sa ating lahat. Panginoong Diyos, maraming salamat. Alam naming, Lord, Ikaw ang nagpapala sa lahat, Panginoon. Salamat po sa buhay na taglay-taglay ng aming mga kapatiran, Panginoon. Alam naming, Lord, ang lahat ay gagawin mo para sa mga anak mo. Kaya, Ama, dinadalangin namin sila, Lord. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, samahan mo po sila, iadya mo sila sa lahat ng masasama, Panginoon. Salamat po, Ama. Marami pang buhay ang darating sa kanila, Panginoon. At darating ang time na maglilingkod silang lahat sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa mga mag-asawa, Panginoon, na binubuklod mo ng pag-ibig, Lord. Salamat na sila ang sentro ng pagmamahala nila, Panginoon. Tunay na lalago pa at lalong tatatag ang pag-asasama ng mag-asawa na ang sentro ay Diyos. Kaya salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga announcement, Bible study every Wednesday, 7 p.m. sa ating pong website, page, Panginoon. At ang ating Sunday Bible study, ginagana po ito bago mag-worship service, 9:30 dito po sa ating simbahan. At ang mga magtuturo po sa Bible study, si Sister Lisa Palomar. Ang presider po ay si Jean Palomar. Ang tithes and offering, Sister Emmy Melendez. Flower bringer, Brother Eli Duabe and family. At ang element bearer po, meron po tayong bread and wine sa March 1. First Sunday po yon. Sister Emmy Melendez, Brother Greg Melendez, Sister Marley de los Reyes, Brother Boy de los Reyes, Sister Arlene Jimenez, and Brother Jeff Jimenez, Sister Alice de la Rosa, and Brother Jimmy de la Rosa. At kung wala na po tayong Bible study every 7 o'clock in the evening, Wednesday po, sa ating Facebook page, at saka ang prayer meeting po, every day, 5 a.m. to 6 a.m. At pagka po Friday, Saturday, and Monday, 8 to 9 p.m. At kung wala na po tayong ibang announcement, tinatawagan na po natin si Pastor Archie para sa ating closing prayer and benediction. Salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Sa March 1 po, joint meeting po ng Puray Christian Church at saka po ng Feast of Harvest Christian Ministry, lahat po ng mga elders and mga ministry heads. Tayo po lahat ay yumuko. Mapagpalang Ama, dakila, mahabagin sa lahat, patuloy na ikaw ang nagtuturo, naglalagay ng iyong mga banal na aral sa aming puso, walang hihigit na paglilingkod sa iyo, kundi po ang paglilingkod na amin po binibigay kay Kristo. At si Kristo naman ang kanyang mga aral na patuloy niyang ikinikintal, inilalagay, iniuukit po sa puso at bawat isipan po ng mga mananampalataya. Salamat, Ama, at ginawa mo kaming bayan mo, Panginoong Diyos.
kami ng mga makasalanan, readily, Panginoon, we're able to reach you dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay, naging tagapagligtas namin, naging daan upang kami ay makakilala sa Ama. Salamat, Ama, dahil makakasama ka namin at makakilala namin ngayon, Panginoong Ama, ang iyong banal na awa na siya pong naglinis at patuloy po na nagtanggal ng lahat ng aming kamalian, mga kasalanan na iyo pong kinalimutan, Panginoong Diyos. At patuloy, Ama, ang lahat ng ito'y pinagpapasalamat namin sapagkat ang Diyos ay mabuti, lagi-lagi, at lagi-lagi napakabuti po ng Diyos Ama namin na patuloy na kumakalingat, nag-iingat, nagpapatnubay at umiibig po sa bawat isa sa amin. At gaya po ng panalangin na iiwan ko po ngayon, this is the prayer of Moses, Panginoong Ama, taglayin po nawa ng bawat isa ang mga panalangin na itong ibinigay sa Israelita. Ngayon naman po ibibitawan ko sa lahat ng mga lingkod mo. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya po ng prayer ni Jabez, Panginoon, every Sunday po, iiwan ko rin ang prayer na ito, that you will bless us, O God, mightily, that you will enlarge our territory, that your hands be upon us, O God, and that you are going to keep us away from pain, from all harm, Panginoon. And finally, you answered all our prayers. At gaya din naman ng panalangin ni Haring David, Panginoon, ang makapangyarihang panalangin na ito'y iniiwan ko rin po sa lahat ng iyong mga lingkod, Panginoong Ama, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Panginoon, maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa Kanya pong katapatan, kabutihan, at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa bawat oras ng ating buhay. Hilingin natin sa Kanya ang Kanyang dakilang paggabay araw-araw. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, oh the earth, praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord.